Yun no, yun no. Okay, siyempre meron na naman tayong box na napakabilis buksan. Anong bilis buksan nun ah? Okay, medyo maraming nilalabas na magandang keyboard tong ano na to ah. So again, meron naman tayong Z-Friend 6, ayun, ZA64. Actually nasa layout siya ng ano no, ng mga 60 plus series. So typical yung box, yung normal na box nila. Ergonomic design, blah blah blah. Alam na natin yan, pare-pares naman yan. So ergonomic, mechanical switch, angle design. Typical box ng ano, ng Z-Friend. Actually yung unang box ng Z-Friend natatandaan ko, halos gantong-ganto rin yung itsura. So, okay. So, open na natin. Kaya siguro ganun na ganun itsura kasi feeling ko ito rin. Hindi, pero 60 plus yun. Hindi. Ayan. Okay. So, ZA64. Wait lang. Ko-confirm ko kung ito nga rin yun. Teka. ZA64. Pero alam ko isa lang iba yan. Alam ko 60 something yun. ZA64, blah blah blah, ZA64, ZA64. Okay, so iba. Yan. Para sa malinaw sa lahat, kaya sabi ko parang parehas. Kaya familiar yung dating. Yung una natin, Z-Friend ZA646, which is yung wired. Pero 773 yung presyo niya. Wired yun. Ngayon, may nilabas sila ZA64 Pro wireless. 3-pin. Di ko sure kung tri-mode to, pero di ba? Wireless 791. Originally is 1,099. Medyo nakakuha tayo ng onting discount. So, roughly 800. 800 pesos. Hindi 800 discount. Pero yan, di ba? So, yan. Kung anong difference, hindi ko na, again, hindi na natin matetesting kasi napamigay na natin to. Pero, matetesting natin is itong keyboard na to. Pero before tayo pumunta dyan, check natin yung laman. Grabe, 800 na keyboard. Wireless. Okay. So, typical na... Sorry, medyo inuubo na naman tayo. Going back. So, USB cable, USB-C, USB-A, and... ganito rin feeling nun eh. Tatatandaan ko ah. Pwede nyo balikan yung dating video. Pero feeling ko ganito na ganito rin yun. Ito medyo cute yung pantanggal niya ng keycap puller. Yung switch. Kung ano yung nakatatak sa switch is... ayun, ZF. Ayun, kita nyo diba? ZF. Ayun o, ZF. Otemo feels given na kasi for its price, diba? Pero still... solid na ano na to, solid na keyboard to. Well, testingin muna natin bago tayo magmunta doon. So, syempre meron ka ring manual. Uy. Manual. Okay. Grabe oh, may Vista Twin 7 pa, Twin 8. Sino pa gumagamit yan ngayon? Okay. Walang nakalagay. Okay. Wait. Ito. Wow, try mode pa nga ata. Kasi FNY is 2.4. So may dongle at FNERT for Bluetooth. Try mode, 800 pesos na keyboard. San ka pa? Okay. So, open na natin. Bago tayo magkakalkal Pero, ibang klase itong Z-Friend talagang grabe yung mga keyboards nila. Ha? Okay. Tabi lang natin to. Punta na tayo sa main event. Una magaang siya. Magang. Talagang compact. Pwedeng bitbitin. Pwedeng bitbitin kahit saan. So, taas. Sa top part yung USB-C. Gilid, wala siyang pailaw. Walang pailaw. Dito, nandito yung ilaw niya. So, yung battery. Medyo pangit. Medyo, hindi naman pangit. Pero hindi ko lang masyado trip yung pagkakamprint niya. So, yung battery is caps lock, Windows lock. O Windows kung ano man. Windows yan, di ba? Basta Windows, alam ko Windows lock yan. Pero, yun. So, sa ilalim, wow, ito rin. Isa pang wow.
kadalasan ng mga 60 layout, 60 plus layout or less than 70%, isa lang yung stand nila na ganyan. Ito dalawa. Although mataas na naman siya, ayan o. Mataas na naman to, pero yung layout nito, oh, ayan o. Oh, pakita mo Z-friend kung sino ka. Eh, di ba? Takti. Oh, so mechanical ZA6 Pro, yun nga yun. Tapos yung dongle. Oops. May magnet ba? Meron, may magnet. May magnet naman siya. Pero parang di kasya. Yun. Oops. Okay, may magnet. Ito lang siguro ang masasabi kong medyo pangit sa keyboard na to. Ito. Alam ko nilabas nila to ng medyo late na. Medyo dapat mas bago-bago. Pero ayoko nga ng ganito. Masakit sa kamay ito eh. Ayan o. Di ko alam kung may mag-agree sa akin. Pero masakit talaga sa kamay itong ganito. Medyo luma na itong gantong klaseng on-off switch. Pero anyway. So, tunog. Sound check. Given for spacebar. Ito, actually okay na to eh, no? Tunog. Diba? Oh, diba? Goods na eh. Ito lang talaga, medyo mahirap lang talaga tong part na to. Pero other than that, goods tayo. So, open na natin agad. Check natin kung anong itsura ng loob niya. Okay. So, nakita nyo naman, ay, medyo pumapalag. Medyo pumapalag, guys. Okay, so kita naman agad, 3 pins lang siya. Pero still, di ba? Marami tayong 3 pins na switches. Okay, so marami na naman 3 pins, although usually 5 pins na yung mga boards ngayon, pero yan. Plastic, walang foam, walang foam sa ilalim, so kaya yung tunog niya hindi ganun ka solid, pero di ba? Pwede mo naman pwede mo naman syempre, pwede ka naman mag adjust, maglagay ka na lang kung anong pampaganda ng tunog, pero again, pinag-uusapan natin is 800 pesos keyboard, tri-mode. So doon pa lang, ewan ko, medyo mahirap labanan yung keyboard na yun. So okay, so front, north facing, 3 pins. So okay na tayo dyan, balik natin to. Yun nga, going back, marami na naman eh. Lalo, actually ako, kung maghanap ka ng ako na switches, goods na sa akin yun eh. Oops, ay, naku po. Natupi yata. Wait, natupi? Hindi. Okay, so yung sa ilalim, shine. Ay, hindi nakikita, sorry. Ang lapit ng ano. Ay, hindi maano talaga. Maputi eh. Pero yan yan yung keycaps. Okay na sa akin yung keycaps. Yung likod, actually okay na. Hindi naman siya mukhang cheap eh. Mukhang okay na rin nga siya eh. Tapos shine through nga to. Nung mga ganito, sure ball ako shine through na yan. Yun, di ba? Okay na rin yung tunog niya eh. Ang ano lang dito, usually sa mga ganitong layout, medyo mahihirapan ka lang talaga humanap ng papalit na keycaps kasi una, lalo na dito. Unless na bibili ka ng 140 plus na keycaps or 135 na halos lahat nandun na. Pero kung yung bibili ka ng ganito tapos hanap ka ng mga 90 plus or 100 pieces na keycaps, medyo mahihirapan ka. At saka ang anong pa dito, unless na medyo sasanayin mo, kasi nga dito nakalagay na nakamap na. At saka syempre kung imamap mo. Pero yan, ang maganda kasi nga dito is nakalagay na yan. Nandito na kung tatagal ka ng Windows. Yan, kung Windows, kung Mac, kung insert, home. Yan, ito talaga yung magiging kalaban mo. Isa pa dito, ito medyo hindi ko trip to. Sana nandito banda. Or actually kahit tinanggal, okay na sa akin tanggalin to eh. Lipat ko nilang tong FM dito, tapos ito dito banda.
Medyo mahirap eh kasi, 'di ba? Lalo na yung arrow keys mo. Tapos nandito tong FN. Ewan ko para sa akin, preference na lang naman yun. Pero, sinishare ko lang. Yan. Other than that, again, ano ba, di ba? Ano marereklamo mo? Wireless tri-mode na keyboard. Di ba? All goods. So, yan. Usually, yung mga kalaban nito, nasa price range nito is yung mga Garuda, yung RK. Pero, ang hirap labanan nito, promise. Goods to. Lalo na kung, eto, paparating na naman yung 11. Di ko sure kung kailan lalabas tong video na to, pero, kung 11-11 na bili mo to, sobrang, di ba? Sobrang good deal. Ayun lang. So, hindi ko na siguro itatry. Testing na nga natin. Wait lang. Kuha tayo ng pan-testing. Okay, so yan. Magka-testingan na tayo. Okay, so ito na yung iPad. Kabit na lang natin yan dyan para di na tayo lumipat. At may lumalabas na not backup. Okay, walang pa tayong problema kung not backup natin yan. All goods. So, connect natin yan. Actually, pwede naman tayo mag-wireless pero, di ba? Para mas rekta na agad. At on na natin to. Hindi ko pa pala rin napapakita sa inyo yung itsura. So, buo yan. Actually, kung sinaksak mo lang siya, ay gumagana na siya. Ay, naka-off yan, oh. Naka-off, pero nang kinukuha niya yung power from iPad. Testing natin. So, diba gumagana? Okay. So, punta na tayo dito sa Start Keyboard Test. Yan. Kung NKRO ba? Yes. Ay, hindi. Hindi, men. Wala, oh. Unless na may setting siya. So, for now, hindi ko masasabing NKRO. Kasi, again, ayan. Wired to, hindi to wireless. Oh. So, 1, 2, 3, 4, hanggang 6. 7. Pagka, actually, sumusunod. Okay, wait lang. May napindot yata tayo. Hindi, wala. Ayun, oh. Limit, eh. Limit. Feeling ko, magkaka-ghosting ka dito lalo na kung medyo mabilis ka mag-type. So, medyo X tayo doon. O again, ilalaban ko na lang yung presyo niya. So, okay. So, for testing, press any key. Oops. Hindi niya na-detect to. Okay lang. So, lipat na tayo sa accept all. Refresh. Okay. So, testing na agad tayo ng typing test. Okay. Wait lang, sorry. Ulit. Medyo nahihirapan ako nakatayo yung pwesto natin ngayon. Game. Ang lala. Ang lala. Pero, may nararamdaman akong may mali sa pagta-type ko. Pero, siguro, kuha tayo ng upuan para medyo maganda yung natin. Wait. Isa pa. Bibigyan ko pa siya ng chance. Okay, ulit tayo, ha. Bigyan natin ng pagkakataon ma-redeem yung... Wait lang, kailangan natin... Kasi pag kinuha ko yung stand ng iPad, hindi nyo na makikita. So, ito na lang. Para nakikita ko lang. Ay, kaso nilabo. Ito, yan. Kaso nagre-reflect min eh. Hindi ko masyado makita. Wait lang. Hindi ko kasi makikita pagka ganyan, hindi nyo naman makikita. So, sino masusunod? Wait lang. Ito na lang. Sige, nakalapag na lang. Palag na yun. Ulit. Palag na lang. Hindi ko lang makikita maayos. Pero, dyan na yan. Game.
Di ba? Medyo pangit lang yung pwesto natin kanina. So, feeling ko naririnig yun naman yung pinagta-type ko. So, okay yung tunog sa akin for, wala na akong masabi sa keyboard na to eh. Para sa although yun nga lang, nakita nyo naman, hindi siya NKRO. Siguro may settings. Pero kung sa settings, double check na natin hanggang nandito tayo. Pero wala kasi ako nakitang siya dito eh. Alam ko, ang pagkakatanda ko, ito tsaka yung leave-in. Yun yung panahon na bumili rin tayo ng nasa mga budget keyboard. Yung leave-in naman yung time na yun yung nagkaka-ghosting. So, hindi siya parang limit siya sa anime. Pero wala akong nabasa tungkol dito. So, feeling ko yun na yung limits niya. Pero confirm natin, double check natin. Wala kasi siyang NKRO eh. I know, wala. Wala akong nabasa. Anyway. So, again, yun na lang. Siguro kung bibilin mo, again, keep in mind, maximum 6, 7 keys. Kung medyo mas mabilis ka mag-type, expect mo may ghosting ng bahagya. So, for games, hindi masyado recommended. Pero kung for daily use, yes. Yun lang. So, dito na natin tatapusin. Again, ZFriend ZA64 Pro, 800 pesos keyboard. Alright. Yun lang. Sige, dito na natin tatapusin. Bye-bye and babu.